Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Habakuk. Hindi ba't ikaw ay walang hanggan? O Panginoong Diyos na kabanal-banalan at walang kamatayan, itinalaga mo ang mga taga-Babilonya upang kami parusahan. O batong matibay, inilagay mo sila upang kami pahirapan. Ikaw ay banal. Ayaw mong tumingin sa kasamaan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit mo pinapayagan ang mga taksil? Bakit mo pinababayaang apihin ang mga taong higit na matuwid kaysa kanila? Ginagawa mo ang mga tao na parang mga isda sa dagat, gaya ng mga nilikhang gumagapang na walang namamahala sa kanila. Iniahon sila sa tubig sa pamamagitan ng bingwit. Hinuhuli ng lambat at pinagsasama-sama. Pagkatapos, nagdiriwang sila at nagsasaya. Kaya't nag-aalay siya ng mga handog, maging sa kanyang lambat, at sinusuob niya ito ng mabangong kamanyang. Sapagkat dahil dito'y nakapamumuhay siyang maginhawa, at laging masagana ang kanyang pagkain. Magpapatuloy ba siyang gumamit ng tabak? At walang awang papatay habang panahon? Ako'y tatayo upang magbantay, at lalagay ako sa ibabaw ng kuta, upang marinig ko kung ano ang kanyang sasabihin sa akin, at kung ano ang isasagot niya sa aking daing. At ito ang tugon ng Panginoon: isulat mo ang pangitain, isulat mong malinaw ang mga tapyas ng bato, upang madaling mabasa at ibalita sa lahat, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon upang maganap ang pangitain. Mabilis na dumarating ang wakas. Hindi ito maliliban, ngunit tiyak na magaganap kung ito may nagtatagal. Masdan mo, ang hambog ay mabibigo sa kaniyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kaniyang katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong panahon ng Propeta Habakuk, ang empero ng Babylonia ang pinakamalakas na bansa. Ginamit ng Diyos ang emperong ito upang parusahan ang ibang mga bansa. Kaya tinalo nila ang maraming mga bayan, pati na ang kaharian ng Huda. Nagreklamo si Habakuk, "Hindi ba matuwid ka, O Panginoon? Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Bakit hinayaan mong palaging magtagumpay ang masama sa mga lahing mas mabuti sa kanila? Totoo na masama kami, pero mas masama pa naman sa amin ang mga Babylonians. Sila pa ang ginamit mo upang parusahan kami." Ito ang kanyang reklamo. Inihambing ni Habakuk ang mga Babylonians sa mga mangingisda, na dahil sa kanilang lambat, palagi silang nakahuhuli ng mga isda. Dahil dito, akala nila na ang lambat na nila ang nagbigay sa kanila ng kaginhawaan. Kaya ang lambat na nila ang kanilang sinasamba. Ang mga Babylonians ay naniniwala na ang mga tabak at mga armas nila ang kanilang kapangyarihan. Ang mga ito ang kanilang dinodiyos. Sinagot ng Diyos ang reklamo ni Habakuk. Sinabi niya na hindi ito mangyayari. Darating din ang wakas ng Babylonia. Tiyak na magaganap ito. Itaga niya ito sa bato. Manalig siya. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang katapatan at ang kanyang katwiran. Hindi palaging magwawagi ang mga palalo. Marami ding mga tao ang nagdududa ngayon kapag nagsisisihan sila ng mga politiko at korap na mayayaman ay palaging nananalo.
Yan ang sinasabi nila. Kahit na korap, mananalo naman yan. Kasi mayaman. Nalilin lang nila ang mga tao. Nabibili na nila ang madla. Nakakalusot sila sa mga investigasyon laban sa kanila. Para silang mga untouchables. Ganon din ang mayayaman at mayayaman na bansa. Dahil sa sandata nila at sa kanilang ekonomiya, inaapi-api na lang nila ang mga taong maliliit. Yan ang nangyayari sa Palestine. Kawawa naman ang mga Palestinians. Yan ang nangyayari sa Cuba. Palagi nilang inaapi ng USA. Ganito na lang ba palagi? Hindi, sabi ng Diyos. Mawawala din ang kanilang kapangyarihan. Manalig tayo na kikilos ang Diyos at ipagtatanggol niya ang mga inaapi. Panginoon, patatagin mo ang aming panampalataya. Tingnan po sana namin ang mga pangyayari sa lipunan at sa mundo na may pananalig na ikaw ang may hawak ng kasaysayan. Hindi tatagal ang anumang pang-aapi sa mundo. Kikilos ka at itutuwid mo ang lahat.